Bibidayan pa rin mga artista, dating artista. Mabuti na pasyalan mo ako siya. Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Good morning mga dre. Ngayon po ay aalis kami ni Mrs. Rai TV dahil meron po kami pupuntahan sa isang malayong probinsya sa Bicol po. Napakalayo po, no? Magmumotor lang kami. Tapos siguro enjoy lang namin yung tanawin para mabisita natin itong dating komedyante. Laging kasama nila Pongpong, Tito Vic and Joey at marami pang iba. I'm sure familiar na familiar po kayo sa kanya. Ito po siya, oh. Yan, walang iba kundi si Ginoong Torling Pader. Tara, puntahan natin. Samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Alas 4 pa lang ng umaga ay tumulak na kami para hindi kami gabihin sa daan patungong Naga City. Siyempre bago ang lahat ay nagpagas muna kami para tuloy-tuloy ang biyahe. Sinama ko dito sa vlog mga dre ang aming biyahe upang sa ganoon ay parang kasama na rin namin kayo sa aming paglalakbay. Alam nyo ba mga dre na marami nagtatanong sa akin kung bakit daw ako nagtsatsaga na hanapin itong mga artistang wala na tayong balita. Kung nasaan na sila at kung ano na nga ba ang buhay nila ngayon. Hindi ko makuha ang tamang sagot basta't ang alam ko lang ay masaya ako sa ginagawa kong ito. Hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam kapag nakikita ko silang muli, nahahagkan at nakakakwentuhan. Hindi po ito basta-basta lang na may content dahil lahat ng panayam ko ay may kasamang puso. Luciana, Laguna po kami first stop. Malis kami ng bahay alas 4 ng umaga. Dito na po kami sa Luciana, Laguna. Pahinga muna after 3 hours ng biyahe. First stop namin, kain muna kaming bibingka. Sarap na bibingka ni ate. Gusto mo batin? Buko. Cheese overload. Oo, yan o. Sarap. Hapsa. Ano lang yan? 3 for 100 po. 3 for 100. Yeah, 3 for 100. Ito po lang kitera. Specialty nila dito. Kitera. Tikman natin. Naabutan tayo ng ulan mga dre. 3 oras tsaka kalahati pa bago makarating dun sa pupuntahan namin. Biglang umulan. Ito yung struggle ng pagmumotor. Abutan ka ng init ng araw, biglang uulan. Wala, ganun talaga. Tsaga-tsaga lang. Makakarating din. Ito na kami sa Calawag, Quezon. 3 hours pa. Mabugso-bugso yung ulan eh. Ulan, wawala, araw, uulan. Sama ng panahon. Kaya kakain muna kami. Lunch time.
break muna. 3 hours more to go. Matapos ang mahabang paglalakbay ay sa wakas nakarating na rin kami dito sa lugar ni Tatay Torling sa Naga City. Siya po si Kuya Manuel na tumulong sa amin na mahanap ang dating komedyante. Mga artista, dating artista. Mabuti na pasyalan mo ako insan. Kumusta insan? Ang tagal mo na wala. Nakasawa ka na ba? Aba! Maganda ba na pangasawa mo? Ay, maganda syempre. Ay, talaga naman. Napakaganda talaga. Ay, ako, okay lang ako. Ayos naman, ayos naman. Hiningal ako. Ayaw kong ba? Ang kanil ng padyak eh. Halika, taligay sa dito tayo sa kondo ko. Kondo mission. Daming nanonood. Ay, mga fans ko yan. Mga fans yan eh, friend. Yan, yung si ganda. Yan, ang ganda talaga yan. May edad na ngunit hindi pa rin nawawala ang pagiging komikero. Ang dating malakas at maliksi na si Torling Pader ay matanda na at kinakailangan ng gumamit ng tungkod sa paglalakad upang hindi mawalan ng balanse. Sa lumang bahay na ito nakatira si Tatay Torling na pagmamay-ari ng kanyang bunsong kapatid na namayapa na. Mag-isa na lang sa buhay ang dating komedyante. Mabuti na lamang at may mga kaibigang nagmamalasakit at minsan ay nagtsatsaga si Tatay Torling na pumila para sa mga ayuda mula sa gobyerno. Ayun, finally mga dre, nandito na po kami sa Naga, sa bahay ni Tatay Torling Pader after 12 and a half hours na biyahe gamit ang motor. Grabe, pasulput-sulput yung ulan. Siguro mga 3 beses umulan. Uulan, hihinto kami, uulan, hihinto. Tapos yung breakfast namin at saka lunch. Siguro mga 5 beses din kami nagpahinga. Kaya umabot kami ng 12 oras at saka kalahati. Daan-daan lang ang takbo. Importante makarating kami ng maayos dito. Thank you po Lord. Maayos naman ang aming biyahe at maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Mga dre, sa lahat po ng nakaka-appreciate ng aming ginagawa tulad nitong pangungumusta sa ating mga kinalakhang mga artista dati na wala na tayong balita kung nasa na sila ngayon, ano nang buhay nila. Sa mga nakaka-appreciate po, sana wag po nating kalimutang mag-subscribe, i-like at share ang Rai TV YouTube channel. At saka sa Facebook, meron po kami. Rai TV Facebook official po. Tara, kumustahin natin si magipagkwentuhan tayo kay Tatay Torling. Let's go! Pagpasok sa bahay ay bumungad sa amin ang lutuan ni Tatay Efren aka Torling na gamit ang kahoy bilang panggatong sa pagluluto. Mayroon din siyang poso dito sa loob ng bahay na malaking tulong upang di na siya mahirapang umigib ng tubig. Dito mag-isang nabubuhay ang dating komedyante na si Torling Pader. Ako si Torling Efren Pader. Dating stuntman, naging komedyante. Paano po kayo nag-stuntman? Napasok doon? Nag-stuntman pala kayo? Eagle stuntman. Mayroon ako dyan, kaya la bulok na. Pero akikita pa rin. Paano kayo napasok doon? May nakalakay. May nagporsige sa akin na isang tao rin na guns din. Kaya pinamimber ako sa Eagle Stuntman. Yan ang nangyari. Nauna siya doon? Oo, nauna siya doon. Yung renibala ng kayo. So doon pala yung starting nyo? Oo. As a stuntman? Doon naman ako nakita ng medyo pakingkoy. Dahil naging idol ko nga si Chiquito. Ayun. Wala na, siyempre. Siya papang, wala na. Pero ang idol, narito pa, kaya lang wala na. May sakanay na. Yon ang aking buhay. Tapos, doon sa Lunita,
Ang nakakuha sa akin doon, kaya naging introducing ako doon sa isang pelikula ni Redford White. Ano, si Felix Dalay naka-build up sa akin doon. Patay na rin yun. Si Felix Dalay. Nang tumagal, marami na. Naging pelikula ko. Rambo Tango, itong Larry Santiago. Yun. Mga Ninja Commission. Halos Redford White lahat yun. Yung Rambo to, kay di ba? Palito. Kipalito. Halos grupo kami doon. Rambo Tango, grupo rin kami doon. Kasama pa doon si Jograd, si Roderick Paulate. Ay, sorry si Jograd. Wala lang, isang araw lang. Wala na rin? Ay, talagang ganun lang. Sabay sila ni Ray Roldan. Ray Roldan. Ay, mga kainuman ko, kajaming ko nung araw yan sa school doon sa Rambo Tango. Bale, kami doon, pito kaming bida na Dito naman sa Kumandiranting-anting, si Rene Questa, si Redford White, Tony Santos Jr., saka si Boy Alano, at si Torling. Ako yon. 5 naman kaming bida. Pero comedy na nga yun napasukan ko. Hanggang sa umangat. Siyempre, hindi mo maiwasan yan. Palagi tayong lalaki, kumbaga single. Naging bisyo ko, yung mag-inom, babae. Yun ang naging istorya ng ko. Tapos na yan, siyempre, pag wala kaming pelikula, nakatambay kami sa Garcia Building, sa likod ng Garcia Building. Tapos na yan, kung wala doon kami sa eskulta. Mga nakatambay doon. Andun, may inuman doon, may dart. Yan nga, may 2 akong panalo sa dart dahil medyo magaling ako sa dart. Yan, High sports niyo. Yan, oo. Okay. Nagkaka-anuan kami, sila Tony Bernal, yung mga yan, si Ray, yan nga, yan namatay na, yan, yan mga kalaro-laro namin doon sa eskulta. Dart. Yan ang libangan namin doon habang wala pang pelikula. Kumusta si Kasi wala pang nagkukwento tungkol kay Manong Redford Kumusta siya bilang katrabaho, kaibigan? Ay, okay siya, mabait siya. 5 taon din ako nakatira doon. Sa kanila? Siya ang kumuha sa akin sa tabi sa likuran ng Trinidad Street, sa likod ng Garcia Building. Dahil doon, mayroon akong barong-barong doon, pero mayroon, maikli lang, talagang higaan ko lang. Kasya lang kayo? Kasya lang ako, may bubunga naman. Tapos? Doon ako natutulog. Tapos yung naging pelikula na kinuha na nga ako doon sa Rambo Tango, dahil si Redford din na nagpaano sa akin, yun isang kunin mo, sabi kay Larry Santiago. Kinuha ako. Tapos natapos na yung pelikula namin Rambo Tango, si Redford, kinuha ko doon kinaluluklukan ko doon sa gilid ng Garcia Building. Dinala ako sa bahay nila. Ang bahay nila, hindi pa katulad ngayon. Saan sa Nova na yan? Sa Nova Liches na po ba? Oo. Yung may simbahan doon, kung nakita mo na yun. Dating maliit lang na barong-barong yun. Okay. Ang maliit pa lang yun dati? Oo. Ano lang yun, kasi yung asawa na pit healer, yung nanggagamot. Kumbaga sa siya sa mga may karamdaman. Doon ako pinatira niya. 5 taon din ako doon. Tumira pala kayo sa kanya. 5 taon. Okay. Tapos na yun, meron akong kasalanan. Siyempre, nahihiya ako. Umalis ako. Yun na lang ang naging ko. Pero pinababalik pa rin ako ni Redford noon. Kaya lang, kayang ko na. Ayaw niyo na. Ako na nagdesisyon. Kaya, bumalik uli ako doon sa yung gumawa rin uli ako doon. Dahil hindi pa naman bawal Pero pag dumadaan si Mayor Lopez, kung sa Mayor Lopez ng Maynila,
Oh, gibain yan. Pero, paglipas yun, bubulungan yung, bubulungan yung alalay. O, pabalik ko na sa kanila. Babalik din namin uli yan. Doon uli ako nagtambay-tambay sa likod ng Garcia Building. Hanggang sa yan, maraming inanuan kong mga guns-guns na rin. Bali, noong panahon na yun, ang pinagkakakitaan nyo lang po yung paglabas-labas sa pelikula. Oo. Wala nang iba. Bago kaya ako pumasok dyan, kusinero ako eh. Yun. Sinero pala. Nangyari, doon ako madalas nakakadaan. Kaya nagtutumpukan yung mga yung mamang tinanungan ko, sabi ko, ano ho ba yung maraming tao? Mga talent yan, mga extra yan. Bakit? Gusto mo ba pwede ba ako dyan? O sige, halika, lalapit kita. Ang may, nung mga taong talent na yun, matanda na siya, si Aling Marina, ang pangalan. Narinig mo yan, si Aling Marina. O sige, magdala ka ng 3 t-shirt, 2 short, doon sa Tanayang ang shooting, Kako, ilang araw ho tayo doon? 3. Aba, natuwa ako. 20 pesos lang na yun eh. Opo. Nilalang natin, pero mahalaga yun eh. Yung panahon na yun. Oo. Opo. Nakakaltasan ni Aling Marina ng 3 piso, Opo. may 17 pesos ako. Malaki pa rin. Oo, 3 araw. Saka yung papel na 10 centimo, di ba? May papel. Kulay, brown ba yun? Sinisipti ko na sa pitaka ko yun. Sabi ko, may pang na ako na. Pantabi ko na yan. Pantabi ko na yun. Okay. Yan ang nangyayari sa akin. Nakakaipon naman ako. Kaya lang, itong huli na, siyempre, marami na rin akong kinikita na natuto na ako mag-vision, mag-inom. Ayun, yun na nga. Ganun na lang. Natuto na ako sa ganun. Pero doon ako palagi sa likod ng Garcia Building nakatambay. Dahil andun na nga niya ang pwesto ko eh. Pag sinabi, hindi pa turling ang ko eh. Efren pa, dahil hindi pa naman ako siya. Efren, sama ka. Kulang ng 1 guns. Sama naman ako, mga ganon-ganon. Hanggang sa, may na sa akin yun, si Rene Balan nga, presidente ng Eagle Statman. Kinuha rin ako noon. Pinaensayo ako sa Lunita, yung may kalabaw. Doon. Ando na, nagpakitang gilas ako ng ganon-ganon. Left and right, dive, yung mga pinag-aaralan namin. Tapos, siyempre may puno doon sa Lunita. Aakit ako doon. Pinapractice ko na magtalon, yung ganon. Basta mga tama-tama lang. Hanggang sa tumagal na marunong na ako makipag-fight, ang naging idol ko si Chiquito, naggawa ako ng uniforme ng Mr. Wong. Di tuwing pauwi na kami, 5:00, 10 centimos sa lata lalagay, paikot yan kami. Bawat 1 guns, kukuha ng kapartner, gagawa ng fight. Okay. Dala ko yung costume kong... Dalawa lang kayo? Oo. Anong nangyari? Nagdala ako ng costume ko yung Mr. Wong. Sabi ko, sir, mayroon akong costume dito na Mr. Wong. Sige. Mamaya pag natin. Yun na. May kinuha ko na isang babae na stunt woman. Tapos, 2 lalaki. Ako yung bida. So, ang rule namin, ito. Galing ako sa taas, sa puno, nakasuot na ako ng uniform ng ng Mr. Wong. Yung babae naglalakad, hinarang ng 2 lalaki. Ano ngayon? Bitiwan nyo, sabi ng babae. Pagbagsak mo yan, bakit yung ganyang ganda babae? Hindi kailangan yung bastosin. Kailangan babae minamahal. Iyan. Alam na namin yung fight. Fight na yan. Yan. Hanggang sa nag-fight na kami.
palakpakan ngayon. Yung mga nanonood, lagay na ng gis-gis. Dahil mayroon kami yung sa gatas. Opo. Alay, nahahati namin, may gis-gis, may 5. Oo. Yun ang pang merienda namin na yun. Yun ang nangyari doon. Sa ensayo. Ensayo. Hindi ako nagsawa. Ibig sabihin na babato rin kayo sa mga action movies kasi stuntman eh. Oo. Kani-kanino mga pelikula po? Yan. Action star. Kaya ano, kaso ma-action na nga. May comedy pang halo dahil kay Philip Salvador. Big Soto. Ano na ito? Tunay na magkaibigan. Walang iwanan. Fixman. Matigas ako. Labang kami niyan. Pero nagdisgaya ko ng pulis. Pinadisgaya ko ng pulis. Kami naman ni Philip Salvador. Nagpahit. Saka si Pongpong. Dalawa kami ni Pongpong. Hagdanan na tirik. Pahit kami Philip Salvador. Tirik yan ay halos ganito lang yung hagdanan pero tirik. Bukol ko yun. Tawanan yung mga yung mga nanonood eh. Talaga namamaga, takbo ako sa utility. Oo. Bukol talaga dahil sumabit ako dahil kalaki kong ito, mahirap. Kaya ang ikot ko, puro paganyan-ganyan lang, tumama ko to. Bukol talaga, punta agad ako. Tawa ng tawa yung mga nanonood. Yun. Ayun, kami naman ni Big Soto. Mayabang ako. Matigas ako, matapang ako. Pag binabagbagan ako, kunwari hindi ako nasasaktan. Ang itinira sa akin, ibang may drawing na yung mga kabayo na makapal yun. Itinira sa akin, naging sombrero ko yun. Pa! Matigas sabi ako. Yung nga ganun nga. Sabi na, matigas ako. Yung butang kalukuhan namin yun. Si Bossing nga, natatawa sa akin eh. Mabait si Bossing. May mga eksena nga kayo, minsan, magdudura si Bossing. Ayun, sa ano ba yan? Ano ba yan? Dinudurang? Part 1, part 2 kasama ako sa ano ba yan? Kay Bossing. Ibig sabihin yung after yung stuntman, kay Bossing na po ba kayo napunta nun? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Napunta ako kay Bossing, 90s na, di ba? 95. Mga gano'n na. Nakakalabas-labas na akong paunti-unti. Hanggang sa naging kasama na ako ni Derek, palagi ako nakakalabas na dahil ang director ni Bossing si Tony Y. Reyes. Yun palagi na ako, saka doon na ako nakatira kay Tony Y. Reyes, kaya maaga pa lang, naglilinis na ako ng kotse ni Derek eh, dahil malayo ang pupuntahan. Oo, magsushooting. Medyo na ako, yung kumangasan, nakikilala na ako eh. Yun na, nakikilala na ako. Hanggang sa pumasok ako dito sa kay Bossing. Napasok na ako dyan kay Bossing. Ang nagano naman sa akin dyan, si Tony Y. Reyes. Yan ang director kong mabait sa akin. Kasi pakalat-kalat ako sa Maynila, kinupkup ako niyan. Si Tony Y. Reyes, pinatira ako sa kanila. Ngayon, pinaalis ako niyan. Dahil, siyempre, medyo tisi tayo, mamula-mula. Ang akala siguro lasing ako, ayaw niyang lasing ako eh. Talagang iniiwas niya ako sa inom. Pinaalayas ako. Pero pinabalik din naman ako ng bandang huli dahil naunawaan siguro. Kasi lahat ng yung gunos na malapit sa kanya, hindi niya masyadong Hanggang si Derek, medyo nagkakaedad na rin, ipinasa ako kay Big Soto. Pinasa na ako kay Big Soto. Tapos, si Big Soto naman may taping palagi. Kasama ako doon sa taping. Kumbaga sa mahina na ako, mga Pero nakakalabas pa ako sa kanya doon sa mga inting 1 hanggang inting 8. Kasama ako. Kaya
halos kasama ako ng pelikula ni Vic Soto. Ayan, si Big Soto naman. Kwento niya naman kami kay Bossing. Kumusta naman siya? Bilang Ayun, napakabait yan. Dahil nag-alalay ako sa kanya. Yung pag-taping, palagi ako nandan yan. Tuwing uwi ko yan, hindi pwedeng hindi ako bigyan. Bibigyan ako minsan 1,000, 2,000. Basta ako lang yung hawi boy. taga. Excuse me? Oo, mamaya na ang picture-picture. Mamaya, ganun ako eh. Itong ganito na ako, bandang huli na. Si Busing na ngayon na naghahawi. Nahihiya na ako. Ay, siyempre. Bakit siya nag-aawit? Kunwari lang, si Busing na mabilis na siya eh. Ako nandito na eh. Bumagal na ako dahil dito. Ay, sabi ko, hindi ako pwede dito. Nahihiya na ako kay Busing. Okay. Kaya bigla na lang akong umiksit sa kanya. Pagpunta ko sa Itbulaga, Yung nag-guest po kayo. hindi. Iba pa Yung yun? pa-exit na ako, na medyo na, binigyan niya ako. Hindi na ako nagpakita noon. Umuwi na ako dahil hindi ko na nga kaya. Nagpaalam kayo nun sa kanya? Hindi na ako nakapagpaalam na Yung maayos. formal na paalam, walang ganon. Wala. Kaya nga dahil may secret number ako sa kanya, Apo. kinukumusta niya ako sa TV. Kumusta na kaya si Torling? Nang may nagsabi sa akin, Torling, kinukumusta ka ni Bossing? Ginamit ko na yung secret, number niya. Bossing! Tinawagan niyo? Oo. Si Torling ito, butang naman, sabi. Buhay ka pa. Opo, Bossing, buhay pa ako. Pasensya na po kayo, nagamit ko na tong anting-anting ninyong number eh. Ayan na. Kung nandito ka lang sa Maynila, palagi kami sa lapi. O nga, kaya Bossing, kaya lang yung mahina na ako. Yan, totoo yan sinasabi ko, nakaharap ako sa camera. Tapos sabi niya, kasi, bibigyan kitang ayuda. Ayuda dahil itong may may sakit na nung araw. Yan, nandito lang ako. Kaya nabigyan ako. Talaga? Oo. Ang bait ni Bossing sa'yo, no? Close pala kayo ni Bossing. Close talagang mabait yan dahil kung ako lang naman talaga, ayaw kong umuwi. Kaso lang, hindi naman pwede. Wala. Sino mag-aalaga naman sa akin doon? Dito, lalong wala rin masyadong nag-aalaga dito dahil... Ay, matanong ko lang po. Iba tayo. Pamilya niyo po. Anak, meron po ba? Mayroon kaso lang, lang talaga ko eh. Sulong Kumusta naman buhay niyo ngayon? Ito. Para malaman ng mga mga kasamahan niyo, Bossing, Wala, dito lang ako talaga sa bahay. Kung wala pang may nasabing yung bigas dan. Diyan lang, ito lang, di ka kasi to. Nandyan ako kanina. Naghihintay ako nung matagal pa. Kung bang pamimigay doon? Yung siguro 1 kilong bigas, tapos may mga 2 laki, may 2 dilata. Yun lang inaano na dyan. Pero palagi naman ganito yan. Bigyan ko na lang kayong pambili niyo isang kaban. Para hindi na kayo pumila doon. Umalis nga na ako eh. Yun. Sa totoo lang, yun ang lalagyan ng bigas ko. Wala yan. Yan talagang kalagayan ko. Ito, dito lang talaga ko. Naglalabas-labas naman ako dyan. Siyempre, hindi pwede akong ma-stuck dito dahil yan, palagi na lang ako nakahiga dyan. Kakasakit kayo. Paling-paling. Hindi naman makakatulog. Tatayo ako. Yan bisiklitang yan na naka-steady, yan ginagawa kong pampalakas sa tuhod ko. Oo. Tuwing umaga. Ilan taon na po ba kayo, Tay? Na ako, takbo na akong 71. Ngayong December? Oo, 71 na ako. Talaga? Di alata, Tay, parang 70. Yeah, mga ganun. Pwede naman 70, pwede 71. Gusto ko nga 17 lang eh. Naalala ko yung mga pag nakikita ko dito. Yung mga eksena nyo dati, madalas kayong yung mga ganun yung slapstick slapstick comedy.
Pinakikita nga sa akin mga tao, hindi naman ako marunong nung, anong tawag yan, yung sa YouTube yun eh. Apo. O, Turling, tingnan mo mga kalokohan mo nung araw. Natatawa rin ako sa sarili ko eh. Nami-miss niyo po yung buhay niyo? Ay, masaya. Kaso lang, hindi naman ako talagang masaya nung araw sa akin. Masaya lang. Sayaw, magaling ako sumayaw eh. Sa trabaho. Sa trabaho, Ano ka nami-miss niyo? Gusto sarap balikan. yan, sa pelikula lang talaga ako nakatutong nung araw. Yan ang naging buhay ko. Hanggang sa tumanda na ako, ganito, hindi ako nakapag-ipon ng maayos. Dahil sa bisyo ko. Hindi ko na napupuntak si Bossing. Kasi, Wale, kumusta kayo dyan? Direkto eh. Maiiyak na ako. Mangungungo ako eh. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.